Nagtipon-tipon ang mga bata sa silid-aralan upang makinig sa kwento ni Teacher Ana. Hawak niya ang isang larawan ng watawat ng Pilipinas. Tinanong niya ang mga bata, alam ba ninyo kung ano ito? Sabay-sabay ang sagot ng mga bata, watawat ng Pilipinas po, ngumiti si Teacher Ana at sinabi, tama. Ngayon, ikukwento ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng mga kulay at simbolo nito. Ang ating watawat ay hindi lamang basta kulay at hugis. Ang bawat bahagi nito ay may mahalagang kahulugan. Ang araw na may 8 sinag ay para sa 8 probinsyang unang naghimagsik laban sa mga Kastila, Cavite, Laguna, Batangas, Maynila, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan. Ang 3 bituin ay kumakatawan sa Luzon, Visayas at Mindanao, ang 3 pangunahing bahagi ng ating bansa. Ang puting tatsulok ay para sa pagkakapantay-pantay at sumasagisag sa katipunan. Ang lihim na samahang lumaban para sa ating kalayaan. Ang asul ay simbolo ng kapayapaan, katotohanan at katarungan. Ang pula ay para sa katapangan at kagitingan ng mga Pilipino. Tuwang-tuwa ang mga bata sa kanilang natutunan, tanong ni Teacher Ana. Ngayon, paano natin maipapakita ang ating respeto sa watawat? Sumagot si Carlo, hindi po ito dapat mahulog sa lupa. Si Ana naman ay nagsabi, kailangan po tayong tumayo ng tuwid at tahimik tuwing inaawit ang lupang hinira. Ipinakita ni Teacher Ana ang larawan ng watawat at tinanong ang mga bata, ano ang natutunan ninyo? Sabay-sabay silang sumagot, mahalaga po ang watawat dahil ito ang simbolo ng ating bansa. Simula noon, naging mas maalalahanin ang mga bata sa paggalang sa watawat.